face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes to the hillside where justice and mercy embrace. There the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion awake. What a glorious dawn! Fear of death is gone, for we carry His life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for His own. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Tayo po ay pasamandaling tumayo para po sa ating confession of faith. Atin po nga ideklara ang katotohanan ng doktrina po ng Biblia. Atin po ito nga basahin ng may pagkaunawa. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty.
From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and in practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po'y nakatayo, makibukas po tayo sa ating pong teksto. Makibukas po tayo sa New Testament, sa Bagong Tipan. Dito po sa aklat po, o sa sulat po, ni Marcos. Mark chapter 10. Mark chapter 10 verse 35 hanggang 45 po. Mark chapter 10 verse 35 to 45. This is the request of James and John. Basahin po natin to ng sagutan. Ako po sa verse 35, kayo po sa 36, at sa last verse po sa verse 45 ay sabay-sabay po tayo. Nakita na po? Amen. Basahin ko po sa NIV version, Mark chapter 10 verse 35. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. They replied, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. Jesus said to them, not know what you are asking, are you able to read the cup by this, or to see that part of the baptism by Verse 39, we can say, we can. They answered. Jesus said to them, you will drink the cup I drink and be baptized with the baptism I am baptized with. 41, when the 10 heard about this, they became indignant with James and John. "43, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever will be first among you must be slave of all. Altogether, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Purihin nawa, Panginoon, ang pagkakabasa ng banal na salita at sa iyo namin ito itinataas na maunawaan namin, Panginoon, maintindihan namin, na maisabuhay namin, Panginoon, ang mga talatang nabasa namin. Sa iyo namin tinataas ang gawain na ito at patuloy pagpalain ang buhay ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. Makaupo na po ang bawat isa. Muli po na isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po dumako sa ito po sa ating pag-aaral ng banal na salita po ng ating Panginoong Diyos. Ibinasa po natin, it's about greatness. Sa nung panahon ko po, si Ali, sabi niya, I am the great. No? Siya yung pinakadakilang boksingero po sa panahon ko po, sa parang 70s o 80s ba si Ali? No? I am the greatest. At bawat panahon ay meron pong tinatawag na great. Nandiyan si Alexander the Great. The Great Britain. Ano pa yung mga great? Si Great Herod. No, marami mga dakila. Sa mga pagdaan po ng panahon, marami mga dakilang mga tao. At maging sa panahon po natin ngayon, isa rin po sa mga great boxer ay si Manny Pacquiao dahil siya yung tinaguriang 8 division pa yung kanyang hawak, iba't ibang mga timbang na corona. Great, no? Dakila, magaling. Nandiyan si Hitler, isang great army, great leader. Napakarami po mga great sa panahon, sa pagdating po ng mga panahon at maging dito po sa ating pong pag-aaral, isa rin po sa mga gustong maging great ay itong mga
alagad. Maging sa atin, baka gusto rin po natin maging dakila. Marami tayong mga ini-aim, ina-aspire, or ina-ambisyon na maging. No? Maging panahon natin ngayon, yung great controversy, no? Yung flood control. Pinakamalaking, pinaka-great scam, scam nga ba? Na pinaka-great corruption daw sa talambuhay ng Pilipinas. Noon, nung panahon po ng, sa panahon ng PIDAP, ng panahon ni Napoles, milyon-milyon lamang po yung pinag-uusapan nilang corruption. Ngayon, magkano na? Billion na. Diba? Oh, great. Ganun po talaga ang kalakaran po sa panahon po natin ngayon. And in the context, dito po sa ating pong pag-aaral, this is about the road to true greatness. No, paano po ba maging dakila? Sino po ba rito naghahangad na maging dakila o maging great? Great theologian, great engineer, great programmer, great doctor. Lahat ay may mga prefix na great. This, the road to true greatness. O yung daan patungo sa tunay na kadakilaan. O paano maging dakila? Paano ang maging dakila po sa kaharian ng langit? Dito po sa ating mong teksto, sabi po sa binasa po natin, sa verse 35, then James and John, the sons of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. Ito po yung senaryo kung saan sila po ay patungo sa Jerusalem. Patungo po sa Jerusalem, mga ating Panginoon Jesucristo, kasama yung kanyang mga alagad, para siya po doon siya usigin, doon po siya hukumin, pahirapan, alipustahin at ipako sa krus at patayin. O, yun po yung pagpunta po nila sa Jerusalem. At habang sila po patungo sa Jerusalem, ito po yung isa sa mga pangyayari po na nangyari po sa kailang argumento, which is about sino ba ang tunay na dakila? Paano ba ang tunay na maging dakila? This is the request of James and John. The road to true greatness. Sa ibang salin, sa iba pong talata, doon po sa John, o sa in Matthew chapter 7, or sa John chapter 14, binabangkit din po doon ay iba. Dito po yung the request of James and John. Pero sa ibang gospel, o sa Matthew chapter 20, verse 20 to 28, yung nanay nila ang nagre-request. Pero dito po sa text na binasa po natin, this is the request of James and John, na maging dakila. Sino rito ang gusto maging dakila? O maging great? No. Lahat po tayo gusto natin maging great. Lahat po tayo gusto natin mag-excel sa lahat ng bagay. Kapag sinasabi mo gusto mag-excel sa lahat ng bagay, you want to be great. Gusto natin maging dakila sa lahat ng larangan, sa sports, sa academic, sa lahat po ng bagay at maging sa tahanan po. We want to be great mother, we want to be great father, great son. Lahat po na gusto mag-excel. We want to be great, maging dakila sa lahat po ng gawain po. No, lalo po sa academic. Gusto natin maging top 1, maging summa cum laude. Great po ang tawag po dyan. Pero paano nga po ba paano po maging dakila? In the context, dito po sa ating pong pagninilayan, this is the request of James and John. Sabi ko nga kanina sa Matthew chapter 20, verse 20 to 28, kasama dito yung kanilang magulang. Hindi lang po si James and John, kundi maging yung kanilang magulang ay kinasabwat itong dalawa nito para ipadrino sila sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, tingnan po natin ano ba yung ating matututunan sa mga talata pong ito. Sabi sa verse 35 to 37, then James and John, the sons of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. Verse 36, sabi ni Jesus, what do you want me to do for you? He asked.
They replied, verse 37, "Let one of us sit at your right and the other at your left in your glory." Binasa niyo po ba yung text? Sabi nila, lumapit sila kay Jesus. Sabi nila, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask." No? Command ito, inuutusan nila ating Panginoon Jesucristo, no? Gusto namin, may ipapagawa kami sa iyo. No? Sabi to, whatever we ask, ano man ang aming sabihin sa iyo o ipagawa sa iyo, dapat gawin mo. Inuutusan nila ang ating Panginoon Jesucristo. Kasabi ni Jesus, "What do you want me to do for you?" Anong gusto mong gawin ko para sa inyo? Kung titignan po natin, sila yung mga ito yung si James and John, and even yung kailang magulang, sa kanyang nanay, nagdidemand sila sa ating Panginoong Jesucristo. Sino sila para magdemand? Sa ating Panginoong Diyos. At sino naman din po tayo para magdemand din para sa ating Panginoong Diyos na gawin natin na isang bagay para sa atin. Inuutosan natin si Lord na gawin isang bagay para sa atin. No, tignan muna po natin, meron po pinaghuhugutan itong dalawa. Itong si James and John, may pinaghuhugutan po sila. Meron po silang balikan po natin, sabi po sa Matthew chapter 7, verse 7, tignan muna po natin para makita po natin yung context po bakit ganito sila magsalita. Matthew chapter 7, verse 7, ano sabi po rito? Sabi, "Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. Ask, and it shall be given to you." Di ba ito yon? Di kaya ito yung kanyang argumento? Tingnan mo sa John chapter 14, verse 13. John chapter 14, verse 13. John chapter 14, verse 13. Sabi po rito, 14:13, begin in verse 12. "I tell you the truth. Anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this, because I am going to the Father." And in verse 13, "And I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father." 14, "You may ask me for anything in my name, and I will do it." Ito po yung isa sa mga verse na masyadong naabuso. And even ito magkapatid, even itong alagad po ng ating Panginoon Jesucristo, ay ginagamit ang mga talatang ito na hindi nila alam yung tinatawag na context. Kaya kung babasahin natin, tila bagang sa John chapter 14, lahat ng hilingin nyo sa akin, sabi ni Jesus, ay ipagkakaloob ko o gagawin ko. Parang ganun yung dating. Kaya ganun din po yung kanilang tugon din po dito sa ating Panginoon Jesucristo na, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask." Ganyan po ba natin ina-address ang ating Panginoong Diyos? Rabbi o teacher. Mas maganda sana kung in-address nila ito as Lord. Hindi lamang basta teacher. We want you to do. Gusto namin gawin mo ang mga bagay na gusto namin, na ipinapagawa namin sa iyo. What do you want me to do for you? No, hindi po nagalit si Jesus. Kundi, tugon niya ay, "What do you want me to do for you?" He asked. They replied, ito yung kanilang argumento, ito yung kanilang gusto na ipagawa sa ating Panginoon Jesucristo. "Let one of us," isa sa amin ni James at ni John, "sit at your right," maupo sa kanan at kaliwang trono. Galing, no? Ang galing po ng request ng dalawa. Ito po isa sa mga
Gustong-gusto ng mga tao yung maging dakila, maging great. At this text po sa verse 35 to 37, elevating oneself to greatness. Itinataas po nila ang kailang mga sarili sa kadakilaan. Elevating oneself to greatness. They want for a position. They want for a position. Let one of us, isa sa amin ang maupo sa iyong kanan at iyong sa kanat kaliwang trono. Pag pinag-usapan po yung trono po ng ating Panginoong Diyos, ang pinag-uusapan po dyan is about authority, position. They want to be great in the kingdom of heaven. Pero hindi po nila alam ang kanilang nire-request, hindi po nila alam ang context ng kailang nire-request, at hindi po nila alam ang kailang ginagawa. Ang gusto lamang po nila, sila ay mangibabaw dito sa kanilang lahat bilang mga alagad ng ating Panginoong Yesukristo. Sila yung maging leader, tagapanguna. Masigit sila doon sa karamihan. They want for a position in striving for power. Nagsusumika para sa kapangyarihan. Striving for power. At napakarami po sa panahon natin ngayon yan. Ang gusto nila ay nandun sa harapan, nangunguna, tagapanguna. Sila yung mga naguutos, sila yung mga mayroong kapangyarihan. At maging ito si James and John. Nagsusumikap sila para makuha nilang position po na yan. At ginamit pa ilang kailang magulang, ang kailang nanay, para magpadrino sa ating Panginoong Yesukristo. Sa Matthew chapter 20 po, makikita po natin yan. Na wala pong contradiction dito po sa teksto ng nag-request si James and John, kasama po nila kailang magulang. Sa Matthew chapter 20. They're striving for power. Nagsusumika po para sa kapangyarihan. Ang tao po ngayon ay sabik sa kapangyarihan. Gustong-gusto ng mga tao at gustong-gusto rin po natin na tayo ang nasa may kapangyarihan. Tayo yung mga nakaposisyon, tayo mga nangunguna. Tignan po ninyo sa sa mga namumuno sa ating gobyerno. Sila yung mga nasa kapangyarihan. Bakit gustong-gusto nila na maupo sa kapangyarihan? Lalo sa gobyerno. Bakit gustong-gusto nila ang humawak ng posisyon sa gobyerno? At kung tutuusin, maliit lang sweldo sa maliit na yung sweldo nila. Pero ang tanong, bakit ang lilit ng sweldo nila? Pero yung lifestyle naman po nila ay kung kukumpitin po natin, hindi po sasapat yung kailang sweldo sa kailang lifestyle. And during election, bakit marami mga nagpapatay, nagpapakamatay para lang makuha yung posisyon sa gobyerno? They're striving for power. Gusto sila yung nasa taas. Sila yung nag-uutos. Sila yung pinagsisilbihan. Sila yung nangunguna. Sila yung nasa unahan. Sila yung tinatawag na pinagpipitagan. At kapag sila dumating, kailangan sila yung nasa pinakamaganda, pinakamaayos na upuan at table. Nasa presidential table po sila. They're striving for power. Isa rin po sa mga request ni na James and John na maupo doon sa kanang trono ng ating Panginoong Yesukristo. Maupo doon sa kaliwang trono ng ating Panginoong Yesukristo. And looking at ambition, tumitingin po sila sa kailang mga ambisyon. Ito yung kailang minimithi. Imagine, bago pa man dumating dito sa request ng ni na James and John, sinabi na po ng ating Panginoon Jesucristo, or Jesus again predicts His death. Sinasabi ni Jesus na siya ay ipag-uusig, siya ay dadalhin doon pupunta sa Jerusalem para sa ipag-usigin, ipahirapan at ipako sa krus. Yun yung sinasabi ni Jesus bago yung talata po ito. And then, all of a sudden, ito yung request ng magkapatid. Yung request ni James and John. Nabigyan sila ng posisyon doon sa kanyang trono. Hindi ba parang napaka walang modo itong dalawa na to. Kung tutusin, titignan po natin. Ang sinasabi ni Jesus, ipag-uusig ako, pahihirapan ako, papatayin ako, ipapako ako sa krus,
Tapos sabi mo ngayon, Lord, di ba? Baka pwede, no? Sa kanang trono mo ako maupo. Ikaw isang kapatid ko sa kaliwa naman. No, ito yung kailangan ambisyon. But the place of honor was the seat on the right. Then the place of second honor was the seat on the left. No, they asked for the two most prestigious places in Jesus' administration. Yung left and right throne of God. Yan po yung prestigious places in Jesus' administration. It's about authority. Pag pinag-usapan po yung trono po ng ating Panginoong Diyos. Elevating oneself to greatness. Itinataas ang kailang mga sarili sa kadakilaan. And most of the time, may mga ganyan din po tayong pag-uugali na gusto natin itong mga position po ito, striving for power and looking at ambition, na mangyari din po sa atin. At minsan ginagamit natin yung text na binasa natin kanina na sinabi mismo ni Jesus na ask whatever you want. Tama po ba yung context na kahit anong sabihin natin, ipagawa natin sa ating Panginoong Jesus ay gagawin niya? Pero minsan nakakalimutan po natin, sabi po dito, and I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. Yung mga ihilingin natin, hingin po natin sa ating Panginoong Jesucristo, so that the Son may bring glory to the Father. Yung mga bagay na ito ay dapat na magbibigay lugod sa Diyos Ama. Malulugod ang Diyos Ama sa mga bagay na hinihingi po natin sa pamamagitan ni Kristo. Kung hihingin po natin ay power, malulugod ba si Lord doon? Malulugod ba ang Diyos Ama kung ang hihilingin mo ay maupo yung dalawa doon sa kaliwa at kanan, which is naka-reserve yun para saan? Para kanino? Sa ating Panginoong Diyos. No more, no less. Tapos ikaw upo doon sa left and right na trono ng Diyos. Wala po tayong pinagkaiba kay Lucifer. Ang sabi ni Lucifer, mauupo din ako dyan sa trono ng Diyos. Darating araw, mauupo din ako dyan. At paalisin ko yung Diyos na may hawak niyan. Wala po pinagkaiba po nun. No? Ano ginawa kay Lucifer? No? Dahil nga sa kanyang pride, dahil sa kanyang kapalaluan, no? Tinapon siya, inihulog siya mula sa langit. Inihulog po siya mula sa langit, ha? Kaya wag po kayong papayag na sabihan kayo na hulog ka ng langit, no? Ang inihulog po ng langit ay si Lucifer, no? Hindi po tayo, hindi po ikaw, no? Kundi si Lucifer po, no? Elevating oneself to greatness. Hindi lamang po 'yan. Pangalawa po sa verse 30 to 42 going with the text. Sabi ni Jesus, you don't know what you are asking. Jesus said, can you drink the cup I drink or be baptized with the baptism I am baptized with? We can. They answered. No? Talagang, ano po sila? Jesus said to them, you will drink the cup I drink and be baptized with the baptism I am baptized with, but to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared. This is the expectations to true greatness. Ito yung mga inaasahan po natin sa tunay na kadakilaan. No, hindi lang po elevating oneself to greatness, but this is the expectations to true greatness. Sabi sa una pong talata, you don't know what you are asking, Jesus said. They didn't know what they were asking. Sabi niya, can you drink my cup and partake in my baptism? Didn't know what they were asking. Sabi nila, we can. Talagang malakas silang sinigaw na kaya namin, teacher. Kaya namin gawin yan. Can you drink the cup I am baptized? This, the metaphor of drinking the cup is used in the Old Testament to refer to acceptance of the destiny assigned by God. Ano ba yung naka-assign na mangyayari kay Jesus? Siya ay pahihirapan.
Siya ay aalipustahin. Siya ay hagupitin. Siya ay ipapako sa krus. Siya ay papatayin. No, yun po yung tinutukoy po ni Jesus na can you drink the cup I drink, be baptized with the baptism I'm baptized with? Ito yung napipintong kamatayan niya, yung napipintong paghihirap niya, yung napipintong sufferings niya. Kaya niyo ba yon? Sabi nila, we can. We can. Sabi ni Jesus, hindi niyo alam. Hindi niyo alam ang inyong hinihingi. Hindi niyo alam ang sinasabi ninyo. No? Di ba sa panalangin natin, ganyan din po tayo. Di ba? Ang dami nating hinihingi. Ang dami nating mga gustong mangyari. Ang dami nating gustong mga hinihiling kay Lord. Pero alam po ba natin ating mga sinasabi? Alam po ba natin ating mga nire-request na ito sa ating Panginoong Diyos? Ito ba yung makapagbigay lugod sa Diyos Ama na sinasabi ni Jesus? Both terms, the cup and baptism, speak of times of difficulty. We can, sabi nila. Pero hindi po nila alam yung context, ha? Basta ang gusto lang po nila mangyari, magkaroon po ng posisyon. The cup was often an emblem of God's wrath. And the baptism Jesus spoke of here was not the ones he received at the Jordan River from John the Baptist. It is the deluge of pain. The flood of tragedy Jesus would endure on the cross. Ito yung mga kahirapan, ito yung mga sufferings na mararanasan po ni Jesucristo pagpunta niya po sa Jerusalem. Kaya nga po, sa una pong talata, ito yung papunta na po sa Jerusalem, na kung saan si Jesus po ay pag-uusigin na po ng mga tao. This is the expectations to true greatness. Ito yung dapat na inaasahan nila. Pangalawa po, aim a seat in the kingdom. Aim a seat in the kingdom. Magkaroon ng pwesto sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos. The request of James and John for a share in the glory. Sabi nila, we can. Sabi ni Jesus, you said to them, you will drink the cup I drink and be baptized with the baptism I am baptized with. Pwede. Pwede. Sabi ni Jesus, you will drink the cup I drink and be baptized. Pwede kayong makibahagi sa kahirapan na daranasin ko. Pwede kayong makibahagi sa mga sufferings na mararanasan ko pagdating ko sa Jerusalem. Pwede kayong makibahagi sa kamatayan ko. But, verse 40, to sit at my right or left is not for me to grant. Ang tanging Diyos Ama lang, ang tanging Diyos Ama lamang ang pwedeng mag-grant yan, na magbigay niyan. Ako, sabi ni Jesus, ang tanging gawain ko ay sumunod sa layunin ng Diyos Ama hanggang sa kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Susundin niya kung ano pinapagawa sa kanya ng Diyos Ama. Aim a seat in the kingdom. Kaya, hindi po pwede mangyari itong gustong mangyari ng mga alagad po na ito. Pwede silang makibahagi. At maging tayo po, nakikibahagi po tayo. Dito po sa tinatawag na cup and partake in Jesus' baptism. Nakikibahagi tayo dito sa sufferings. Nakibahagi po tayo dito po sa mga naranasan ni Kristo, maging doon sa krus ng Kalbaryo, naranasan din po natin yan. Yung sufferings po natin dito sa lupa. Yung mga kahirapan, yung mga pag-aalis po sa atin, persecutions, same thing. Kung ano po yung nangyari kay Jesus, hindi po yung nangyari po sa atin. Kaya hindi po totoo na sinasabi ng ilan na kapag ikaw ay sumunod kay Kristo, ay gaganda ang buhay mo. Parang wala po sinabi si Kristo dito. Never. Dito sa scripture na binanggit ni Jesus na kapag ikaw ay sumunod sa Kanya, gaganda ang buhay mo, aayos ang pamilya mo, gagaling ang sakit mo, yayaman ka. Wala po sinabi si Jesus po niyang ganyan. Ang sabi ni Jesus, if you want to follow me, carry your cross. Every day. Diba? Pasanin mo yung cross, yung mga sufferings. Yung mga
persecutions, yung mga trials na sinasabi po niya. The authority of assigning places of honor in the kingdom is reserved to God. Hindi po ito para sa ating mga tao. Kahit gaano ka kadakila, hindi para sa atin itong trono na para lamang sa Diyos. At kung gusto natin magkaroon ng trono sa kalangitan, magkaroon ng trono sa kaliwat kanan, para nating idagawan ng trono ang ating Panginoong Diyos, para nating sinabi na tayo na yung maging Diyos. Kasi reserved for God. Yung bagay na reserved for God, yung bagay na para sa Diyos, ay para sa Kanya lamang, hindi po para sa atin. At kung gusto natin kunin ang mga bagay na para sa Diyos, para mo sinabi na, Lord, ako na lang dyan. Alis ka na dyan. Ako na lang gagawa. Hindi po pwede mangyari po yun. Hindi po pwede mangyari. At yun po ay isang napakalaking kasalanan sa ating Panginoong Diyos na tignan natin ating mga sarili bilang Diyos. Tayo po ay mga created being. Tayo po ay mga nilikha lamang ng Diyos. At wala tayong karapatan kahit na ano para sa Kanyang kadakilaan, para sa Kanyang glory. At pangatlo po, debate over who is the greatest. Diba? Sila nagdedebate. Kung sino ang mas dakila. They wanted the glory. Ito po yung isang problema po ng tao. At maging problema din po natin. Talagang tayo ay nagpapagalingan sa lahat po ng aspeto. Academically, kailangan ikaw yung mag-excel. No? Sa engineering, kailangan ikaw yung top-notcher doon sa board exam. And even sa mga churches. Yung mga churches po ngayon, tignan po ninyo, halos watak-watak. Hindi nagkakaisa. Kasi ang gusto nila, sila yung greatest. Kasi kung mas maraming bilang namin, kami yung greatest. Kumpara nyo sa inyo, nakakunti lang ang bilang nyo. Bagay mga mega churches, ano yung tingin sa kanilang mga sarili? They are the greatest. Kasi nasa kanilang lahat ng resources. Sabi nila, kami mga pinagpapala ng Diyos kasi malaking building namin. Marami kaming attendees. Malaki ang fund namin. Million ang mga funds namin. Kaya kami yung greatest, kami pinagpapala ni Lord. Yun ba yung sukatan? Yun ba yung sukatan ng pagiging dakila na malaki ang building, malaki ang cash flow, marami ang kongregasyon? What is the difference between 10,000 members to 10 members? Wala pong difference po yun. Ang pagkakaiba lamang po nila ay kung paano sila pamamahalaan. Do you think itong 10,000 members ay napapahamalaan ba ito ng tama at ayos? Compare mo sa 10 members, mas madaling pamahalaan ng 10 members kasi kukunti. Madaling mabisita. Madaling maipanalangin. Yung 10,000 members ba, mabibisita mo ba lahat yan? May papanalangin ba isa sa lahat yan? Baka it takes 5 years bago ka makabalik doon sa isang kapatiran para bisita sila. Kung meron tayong 365 days in a year, kung may 10,000 members ka, kung isa-isa lamang na mga member, bisitahin mo araw-araw, 365 members lang po yun. Sa loob ng isang tao lamang po yun. Paano kung 10,000? It takes mga 5 years po yun. Or more than. Debate over who is the greatest. No, kaya, yun po yung nakakalungkot po maging sa ministerial po. Maging ang mga iglesia ay nagpapasikatan, nagpapataasan ng ere. They wanted the glory. Kung sino mas dakila. Kaya nga kawawa lagi yung mga maliliit na iglesia. Kaya ang payo po sa bawat isa, ang piliin po natin yung iglesia na nagtuturo ng katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo dapat nakabase sa laki po ng building, sa dami ng congregation, sa ganda ng upuan, sa lamig ng sanctuary, sa laki ng TV screens nila, sa dami ng ads nila. Hindi po yun ang basehan. Ang basehan po yung tunay na pagpapahayag po ng salita po ng ating
Panginoong Diyos. Bakit po tayo nasa loob ng iglesia? Bakit po ba tayo nag-church? Di ba para ma-comfort tayo kasi masarap ang upuan, magandang upuan? Para ba ma-comfort ang bawat isa? Para pagpalain ng bawat isa? No, yun po ba yung ating layunin kaya tayo dumadalo sa mga gawain? Kaya po tayo nagkakaroon ng itong mga fellowship, nagkakaroon ng itong mga gawain is to bless God. Monday to Saturday, ito yung binibless tayo ng ating Panginoong Diyos. At yung Sunday, ito ba para sa Kanya, hindi po ito para sa atin. Ito ay para naman sa ating Panginoong Diyos. No, hindi naman po ito para sa atin. Kasi kung para sa atin, pati yung ika-7th day, yung Sabbath day, grabe naman, sobrang selfish na natin yan. Monday to Saturday na nga, binigay na nga sa atin para sa atin ni Lord. Pati yung linggo ba, ikukunin pa natin para sa Kanya. Debate over who is the greatest. No? So, ito sa mga malaking problema po, maging ng mga iglesia po natin ngayon. Talagang, isa na rin po yun na minsan nag-aagawan ng mga members, mga proselyting. No? They wanted the glory. Nawa hindi po tayo na ipagdebate kung sinong mas higit sa atin. Kung sino mas magaling sa atin. Kung sino mas maalam sa atin. Hindi po yun ang pinag-uusapan. Dahil hindi po intellectual ang usapin po rito. Kung paano po tayo tapat na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Hindi po dahil magaling ka, intellectually. Hindi po dahil ikaw ay ginagawa mong lahat, ikaw ay Superman. Hindi po kayang gawin ng tao ang lahat ng bagay. Okay, in last conference nga po namin, lagi po ina-emphasize po ng speaker na hindi tayo Superman at hindi rin kami Superman. Na hindi po namin kayang gawin ang lahat ng bagay. May kahinaan din kami, nangihina din kami, at hindi namin alam ang lahat ng bagay. At bagay bawat sa po dito, mahina po tayong lahat. Hindi natin alam ang lahat ng bagay. No, kaya nga, nandyan ang ating Panginoong Diyos upang magbigay sa atin ng kalakasan. No, siya yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Kailangan lamang ilumapit tayo sa Kanya. Idulog sa Kanya na hindi natin kaya mga bagay na ito. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. At siya yung magbibigay po sa atin ng kalakasan. At pangatlo po, sa verse 43 and 44, verse 41, when the 10 heard about this, no, narinig to ng 10, no, ng ibang mga alagad, they become indignant with James and John. And verse 42, Jesus called them together and said, You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. And not so with you. Verse 43. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. This is the example of true greatness. Jesus describes true greatness. Ito yung inihayag na ni Jesus kung paano ba ang maging tunay na dakila. Jesus describes true greatness. Ano sabi po diyan? Serve with humility. Whoever wants to become great among you must be your servant. Serve with humility, yung pagpapakumbaba. Naglilingkod ka na mayroong pagpapakumbaba. Anong difference nung na naglilingkod ka na may pagpapakumbaba at naglilingkod ka ng merong tinatawag na pride, pagmamalaki sa iyong sarili? Malaki pong pagkakaiba po nun. Sabi ni Jesus dito, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave of all. This freedom from pride or arrogance. Itong serve with humility. Naglilingkod ka na mayroong pagpapakumbaba. Hindi mo na iniisip yung sarili mo, mas iniisip mo yung kapakanan ng iba o yung ibang kapatiran, ng ibang mga tao. This is the best example of humility. Yung ang ginawa po ng ating Panginoon Kristo.
is in the person and work of our Lord Jesus Christ. This is the best example of humility. Tingnan po yung pagpapakumbaba na ginawa po ng ating Panginoon Jesucristo when it comes to service, no? Serve with humility. Si Jesus, siya ay nagkatawang tao para abutin ang sanlibutan. Namuhay ng payak. Una po, ipinanganak sa Sabsaba, hindi po siya pinanganak sa Marangyang hospital, kundi pinanganak sa pinakapangit na kapanganakan. Namuhay ng payak, hindi siya namuhay ng mayaman, namuhay ng ordinaryo, kasama ng mga ordinaryong mga tao, hanggang sa siya ay alipustahin ng tao, siya ay pahirapan, ipako sa krus at mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. At muling nabuhay nung 3 araw. Na ipinakita niya ng kanyang pagpapakumbaba maging doon sa krus ng Kalbaryo. Habang siya inaalipusta, pinapahirapan, hindi po siya nagbabackfire, hindi po siya nag-threat na gagantihan ko kayo, babalikan ko kayo. Kundi ginawa niya, ipinapanalangin niya pa itong mga tao maalipusta sa kanya. Sabi niya, Lord, my Father, forgive them. Dahil hindi nila alam ang kailang ginagawa. Kung nalalaman lang nilang kailang ginagawa, at kung nalalaman lang nilang pinapahirapan nilang ito ay magiligtas sa sanlibutan, hindi sana ito gagawin. Pero hindi nga nila alam ang kailang ginagawa. Serve with humility. Yung paglilingkod na mayroong pagpapakumbaba. Kaya tingnan nyo yun, i-compare po natin yung paglilingkod ni Jesus na ginawa niya at yung paglilingkod na ginagawa ng Roman government. O yung government na lang natin, i-compare natin. Sa tingin niyo ba yung ginagawa ng government na paglilingkod, ito ay with humility? No. Ginagawa nila ito for their own sake. For the motive na sila ay makilala, matanyag, mabigyan ng credit, sumikat. No? Hindi po ganun ginawa ni Jesus. Every time na magpapagaling si Jesus, gagawa ng milagro, lagi sinasabi? Huwag mo ipagsasabi ha. Huwag mo ipagkakalat. Diba? As much as possible, ito ay kanyang inililihim. Diba sabi ni Jesus, kung gagawa ka ng mabuti, huwag mo nang ipangalandakan, huwag mo nang sabihin, ipakita sa kanang kamay mo o kaliwang kamay mo. Huwag mo nang ipaalam. Gumawa ka in secret. Mag-isa panalangin. Huwag ka tumayo sa plaza na nagsisigaw ka dyan, ang lakas ng panalangin mo. Kundi, ano gawin mo upang ikaw manalangin ng tama? Pumunta ka sa iyong kwarto at doon ka manalangin. Manalangin ka ng lihim. At ang iyong Diyos Ama na sa langit ang siyang didinig ng iyong mga panalangin. Serve with humility. Kung i-compare po natin sa ginagawa ng mundo, kabaliktaran po. Yung paglilingkod na may pagpapakumbaba at paglilingkod na mayroong pagmamataas. Ay, gawa ko yan. Ay, ano ko yan? Project ko yan. Diba? Diba? Kahit saka pumunta rito, nakalagay dyan. Through the effort of blah, blah, blah. Mga sakin dyan ng mga sa government, diba? Hindi mga pangalan ng mga politiko. Kaya masanga ako doon sa Pasig, no? Hindi mo makikita yung pangalan ng mga politiko doon. Nakalagay lang doon kung anong bayan meron sila. Through the effort of Pasigueño. Kaya yun po, no? Freedom from pride or arrogance, being served with humility. And through humility, seeks to bring glory and honor to God. And looks out for the interests of others. Mas inuuna mo yung kapakanan ng ibang tao kaysa sa yung sarili, yung pagtulong mo, wala itong hinihinging kapalit. Ginagawa mo ito dahil gusto mo paluguran ng ating Panginoong Diyos. Ginagawa mo ito para tugunin yung pangangailangan din ng kapatiran, maibsan yung pangangailangan ng kapatiran, at ginagawa ito to honor God and to bring glory to Him. Hindi para sa glory mo. Hindi para sa glory ng iglesia na kinabibilangan, kundi for the glory of God.
Kaya wala po tayong pwede ipagmalaki sa lahat ng mga itinutulong po natin. Kasi yan po ay dapat nating ginagawa para sa ating Panginoong Diyos. May narinig na ba kayo na minsan, kasi sa dating church na pinanggalingan ko, lagi ko narinig doon, minsan may mga kasama siyang mga bisita, sabi niya, ano ko to, yung disciple, akay ko to. Ako nagpatanggap dito. Ako yung nag-born again dito. Ako yung ako'y umabot dito. Puro ako. Hindi ang glory para sa iyo, hindi para sa Lord. Hindi po tama na sabihin natin, ako nagpatanggap dito. Hindi para sinabi mo na ikaw ang Diyos. Ang pwede magpatanggap diyan, ang pwede mag-born again sa bawat isa, yan po'y gawain ng Santong Espiritu. Ang gawain natin ay i-share, ibahagi yung salita ng Diyos, hindi para sila ay i-born again. Ang sabi niya kay Nicodemo, sabi ni Jesus, di ba? Sabi ni Nicodemo, paano ma-born again? Babalik ba ako sa sinapupunan ng aking magulang para ipanganak na muli? Diba? No. Yan ay gawain ng Santong Espiritu, hindi po natin gawain yan. At nawa maging maliwanag po sa atin, serve with humility, and through humility seeks to bring glory and honor to God, and looks out for the interest of others. Another example of true greatness, this is sacrificial service. Hindi lang po serve with humility, yung sacrificial service na tinatawag. And true disciple of Jesus Christ is hallmarked by serving others. Serving others. And sacrificial service is the act of giving up personal interest or possessions for a higher purpose or for the benefit of others. No? Yung kahit na mawalan ka ng ulam, no, maibigay mo lang sa kapitbahay mo, sa kapatiran, ay gagawin po natin. That's the act of sacrificial service. Mas inuuna mo yung ibang tao kaysa sa'yo. Kung sa mga magulang, lagi natin sinasabi na isusubo na lang ng nanay, ay ibibigay pa sa anak. Sa atin, bilang mga tagasunod mo ni Kristo, yung mga bagay na minsan meron tayo, na isi-share pa natin sa ibang mga tao na mas nangangailangan. Kung alam mo naman sa iyong sarili na mas nakahigit ka, mas nakakaluwan ka, mas nakakaluwag ka, why don't you share your blessing to others na mas nangangailangan? Diba? Hindi lang natin ipinapanalangin ang bawat isa, kundi nag-a-act din po tayo. Gumagawa din po tayo. Wala pong sense yung ipanalangin mo lang isang tao na hindi ka naman gumagawa. Na alam mo naman na kailangan niya ng itong bagay at meron ka naman nun. Diba? Sacrificial service. Na minsan kahit wala na tayo, minsan sa atin na lang, ibinibigay pa natin sa ating mga kapwa. No? At wag na po natin ipangalandakan yan, mga ganyang bagay. Huwag natin ipangalandakan na, ay binigyan ko si kapatid ng kaldereta. No? Ay binigyan ko si kapatid ng lechon. No? Ayaw na si Lord na, ang bahala mag-reward po sa atin po niya. No? Sacrificial service. No? Kailan po natin ginawa yan? Isakripisyo natin yung ating ulam. Isakripisyo natin yung ating mga finances para maitawid yung pangangailangan ng ibang kapatiran o ibang mga tao. Hindi lang po sa kapatiran, maging sa ibang mga tao. Hindi sa community. Minsan may nakakakwentuhan din ako na sabi niya, Pastor, paano pa gagawin doon? Kasi gustong-gusto kong tumulong. Minsan kasi tinutulungan ko para namang inaabuso naman ako. Tinutulungan ko siya in good faith. Tinulungan ko siya kasi sabi niya, kailangan niya daw ng ganito. Nung tinulungan ko siya, nalaman ko, hindi naman pala totoo yung ganung sinasabi. Hindi pala totoong meron siya pangangailangan na ganun. Sabi, niloloko niya lang ako. Sabi ko, basta ikaw ay tumulong, huwag mo nang hanapin kung saan yon napunta. Ang importante, humingi siya ng tulong sa'yo at tumulong ka. Hanggang doon na lang po yun. Huwag mo nang tanungin kung saan niya ginamit yon o ginawa yon. Basta tinugunan mo yung kanyang pangangailangan yung araw na yon.
Pero kung ginawa niya yun sa hindi magandang bagay, si Lord na bahala sa kanya. At si Lord na rin bahala mag-reward sa iyo, at si Lord na rin bahala doon sa tao na yun na nanloloko. Kaya sa tingin sa'yo, kung sa tingin mo ba, uulit pa sa'yo yun? Hindi na makakaulit yun. Diba? Hindi na makakaulit po yun. No? Sinasayang po natin, no? Pagkaga sinasayang natin yung kabaitan, no? At katapatan po ng taong tumutulong sa atin. No? Pangalawa po, example of true greatness. Pangatlo, hindi lang po serve with humility, sacrificial service, yung tinatawag na slave of all. We must be slave of all. And whoever wants to be first must be slave of all. Ito yung pinakamahirap sa lahat. Kabaliktaran ito ng pagiging master. Kabaliktaran ito ng pagiging leader. Kabaliktaran ito ng pagiging na tagapanguna o yung sa top. To be a slave of all is to serve everyone. Kapag ikaw ay alipin, lahat ay paglilingkuran mo. Ang alipin sa kanila, ikaw yung tagahugas ng paa, ikaw yung utusan, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, do this, do that. Lahat ay ipapagawa sa'yo. At lahat ay susundin mo at gagawin mo. Kaya to be slave of all is to serve everyone. Hindi ka lang magsaserve sa yung master, kundi lahat. Kaya nga, slave of all. In the context sa kalantahan, hindi pagka may bisita, gagawin mo hugasan yung paa ng bisita na napakarumi yung kailang mga paa. Gawain po yun ng alipin, gawain po yun ng slave. At wala pong karapatan ng slave na tumanggi sa lahat ng mga dapat nilang gawin. Slave of all. And the ultimate example is our Lord Jesus Christ. Siya yung best example, ultimate example na nag-anyong alipin para tubusin yung kasalanan ng sanlibutan. Diba? Imagine, Diyos na nagkatawang tao na kailangang pahirapan, kailangang ipako sa krus at kailangang mamatay para lamang sa katubusan ng ating mga kasalanan. Siya ay Diyos, makapangyarihan siya, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kaya niyang patawarin ang lahat ng kasalanan ng tao, iligtas ang lahat ng tao, mag-isa isang salita niya lamang. Pero hindi po ginawa yun. Ang ginawa niya, siya po ay nagpakahirap, dumanas ang lahat ng hirap para makita natin na yung mga paghihirap na dinadanas po rin natin, yan po ay pinagdaan at dinanas po ng ating Panginoong Jesucristo. Para wala po tayong may isusumbat na, kasi Diyos ka, di mo naranasan na yung ganito eh. Hindi mo naranasan na mahirapan, hindi mo naranasan na masugatan, hindi mo naranasan na magka-anxiety, hindi mo naranasan na mga ganito, mapuyat, mapagod, magutom, mauhaw. Hindi natin pwede sabihin sa ating Panginoong Jesucristo yun. Kasi naranasan niya yun. At higit pa doon, yung kanyang ginawa para po sa katubusan ng ating mga kasalanan. Slave of all. To be slave of all is to serve everyone. Ano po ito? Wala po itong tinatangi. Hindi po dahil ikaw ay ang ganda na suot mo, ang dami mong alahas para kang may hepatitis kasi naninilaw ka sa kulay gold ang alahas mo, yung kwintas mo, hikaw mo, relo mo. Parang may hepatitis. Di ba kasi naninilaw yung katawan. Ay, dito po kayo maupo sa unahan kasi, di ba? No. Pantay-pantay. Lahat ay pantay-pantay na ititreat po yan. Hindi dahil sa maganda yung kanyang kasuotan, siya ay nakakaangat sa buhay. Marami siyang property, maraming sakyan, mayaman. Kaya, dito po kayo. Ikaw, umalis ka dyan. Bray, umalis ka dyan, Bray. Popoy mo yung ano dyan. No. To be a slave of all is to serve everyone. Yung ginawa ni Jesucristo, na example, yun po yung maging imitate po natin. Nagugas din po siya ng paa. Nagpagaling ng mga may sakit. Nanalangin, napagod, nauhaw. Gumawa ng milagro. Kaya ba natin gumawa ng milagro? Kaya ba natin bumuhay ng patay? Kaya po natin gawin yon. Kaya po natin bumuhay ng patay.
yung patay na espiritu, ay kayang buhayin sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya silang buhayin ng salita po ng ating Panginoong Diyos sa ating pangangaral. No? Kayang gumawa ng milagro. Dahil mismo yung salita ng Diyos, ito ay milagro. Ito ay isang himala na pwede mag-transform ng isang tao. Pwede magbago ng isang tao mula sa kadiliman hanggang sa kaliwanagan. And the Bible calls Jesus' sacrifice a substitution, His life for ours, a satisfaction of the sacrificial system, and a propitiation of God's wrath. Pero sabi ito, but here Jesus calls it a ransom. Verse 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. No? Why did He do all of this? Because the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life for us. And Jesus' life was always great in the eyes of His heavenly Father, but not so to the world. Iba yung tingin ng mundo sa atin. Yung great na sa mata ng ating Diyos Ama, yung ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Ransom for many, ibig sabihin, hindi po lahat ay maliligtas. Yun lamang mga sumampalataya kay Kristo. To give His life, binigay niya ang kanyang buhay, hindi sa lahat. Bilang pagbabayad, no? Dito po sa kasalanan po na, kundi sa mga ilan lamang na kanyang pinili. And by giving that definition of greatness, it means that everybody can be great. Because everybody can serve. You do not have to be a college degree to serve, but we need only a heart full of grace and a soul generated by love. And you can be that servant. No, kaya hindi po tayo ay mga magagaling o college degree o may masteral degree o mga doktor para makapaglingkod sa Diyos, kundi lahat tayo ay pwede maglingkod sa ating Panginoong Diyos dahil tayo po ay Kanya nang iniligtas. At yung kaligtasan, isa sa mga bunga ng kaligtasan na meron tayo ngayon, ay yung mapaglingkuran po natin ng ating Panginoong Jesucristo. Makapagsilbit po tayo with great humility at makapaglingkod po tayo sa ating mga kapwa. That's the road to true greatness. No? Tayo po tumayo, tayo po manalangin. Let us pray. We praise and we thank you, Lord, sa mga oras na ito dahil ikaw ay tunay na dakila. Ikaw ang nagbigay ng great example kung paano nga maging dakila. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. At patuloy kaming humihingi ng kapatawaran maging sa aming mga attitude na minsan kinukuha namin ang glory na para sa iyo. And most of the time, gusto namin ang pinaglilingkuran. At ito'y kabaliktaran ng iyong kautusan. Na hindi ka naparito upang ikaw ay paglingkuran. Upang ikaw ay maglingkod sa bawat isa. Nawa alisin mo, Panginoon, ang mga attitude namin na mga bagay na maitaas namin ang aming mga sarili. Alisin mo nawa, Panginoon, ang mga bagay na ito sa amin. Yung pagiging sakim namin sa kapangyarihan, Lord, alisin mo ang mga bagay na ito. Hindi man kami, Panginoon, mga government officials, pero may mga ambisyon kami, Panginoon, sa mga bagay na ito. Mga bagay na kami ang gusto namin pumalit sa iyo. Forgive us, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, dahil hindi namin alam ang mga hinihingi namin. Hindi namin alam, Panginoon,
ang mga gusto namin sa buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa salita mo na nagre-rebuke sa bawat sa amin, nagko-correct sa amin, at nagbibigay sa amin ng tamang direction kung paano nga kami, Panginoon, dapat mamuhay na naglilingkod sa iyo, tapat na naglilingkod sa iyo, na merong pagpapakumbaba, merong sacrificial service, at naglilingkod sa lahat ng mga tao. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. At tulungan mo kami, Panginoon, hindi lang namin ito mabasa, marinig, o makita, kundi may apply nga namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Na huwag naming ariin ang aming mga sarili na mas higit kaysa kanino man, kundi ipakita mo, Panginoon, na kami ay mga mababang tao, na mas higit ang iba kaysa sa amin. Ibaba mo kami, Panginoon, upang ikaw ay aming maitaas. Hindi kami ang magmataas sa iyo, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Patuloy ipaunawa ang katotohanan ng iyong banal na salita. That we are nothing without you. You're still God without us. Kaya salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. Kaya kami patuloy na nagpapasakop sa iyong dakilang kapangyarihan. Nagpapasakop kami, Panginoon, sa katotohanan ng iyong banal na salita. Na kami nga, Panginoon, ay maglingkod sa aming mga kapwa, gaya ng paglilingkod namin sa iyo. Kung paano ka namin pinaglilingkuran, nawa ito ay ma-extend sa aming mga kapwa. Dahil yun ang sinasabi mo, na kung ano man ang ginawa namin sa aming mga kapwa, yun ay ginagawa namin para sa iyo. Nawa gawin namin, Panginoon, ang nararapat para sa iyo. We thank you, Lord, sa oras na ito. We thank you, Lord, sa presensya ng bawat isa, sa mga anak mo, Panginoon, na dinako mo sa lugar na ito. Pagpalain pa, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. At nawa, Panginoon, magsasalita mo na aming napakinggan, narinig sa mga oras na ito. Magamit namin ito, Panginoon, paglabas namin ng iglesyang ito. Paggamit namin, Panginoon, ang mensahe mo sa oras na ito, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, na kami ay iyong mga alipin. Wala kaming dapat gawin, kundi sumunod sa aming Master. Sumunod kami sa iyong banal na salita. Sumunod kami sa iyong mga utos. Sumunod kami sa iyong dakilang layunin. At patuloy na may hayag ang katotohanan ng iyong banal na salita. Pagpalain mong bawat isa at patuloy namin itinataas ang gawain ito sa lugar na ito. We praise you and we thank you because you are a faithful God. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. And to Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory
source of help is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of